Breaking news, naglabas ng warrant of arrest sa Sandigan 5th Division sa pangunguna ni Division Chairperson Associate Justice Saldi B. Si Saldi B, trespasses laban kay Senador Jinggoy Estrada para sa kasong pandarambong o plunder. Naloko na. Pandarambong, ano? Pangit pakinggan. Ang pangit pakinggan, pandarambong. Plunder, ano? Tapos yung mga ibang lolo na. Yung ibang lolo, kumupit lang ng diaper, nanguha ng mangga, para sa apo, putik na kukulong, no? Tapos ito, no? Pandarambong. Taloko na. Kabilang din sa mga miyembro ng 5th Division, sina Associate Justice Marian E. Corpus Manyalak. Manyalak. At Associate Justice Hener M. Gito. Ang kasong plunder ay isang non-bailable offense. Naku po, naloko na. Eh, ito nga si Joel Villanueva, may mga malversation pa yan eh. Ayon sa kasong plunder, isang non-bailable offense. Ayon sa mga source ng DWIZ Patrol, pirmado na ng Anti-Graft Tribunal and Order. Isi-serve na ang mga otoridad ang arrest warrant laban kay Estrada umanong oras araw mula ngayon. Naku po, ito na, naloko na. Dito naman, Lunes ngayon, di ba? Ibig sabihin, si Senador Jinggoy Estrada nasa Senate. Nasa Senado. Nasa Senado si Senador Jinggoy Estrada ngayon, mga kababayan. Pakinggan muna natin to. Pakinggan muna natin to. PNP to, hindi NBI. There is a warrant of arrest, we will implement it because that is an order of the court. Well, basically, kung saan po siya, pupuntahan namin siya. That's that. Because whoever is the subject of the warrant, we will have to serve it to him. And if a case is below 6 years po, hindi natin pwedeng, kasi while in session. That's the law. But if it's above, we will have to implement it. Nako. Ayan ha. There is a warrant of arrest. According mo sa PNP yan ha, ay kahit nasang impyerno ka, arestuhin ka namin. Ito, kahit di tayo kay Director Melvin Matibag, mas gusto ko makakuha ang ano nito. Mas matindi ito. Director Melvin Matibag. Pasok, sir. Magkapasapaw. Kung andyan yung warrant, ano pang mandate ng NBI, we have no choice but to enforce the warrant of arrest. As long as the warrant is valid and legal, so we will enforce the warrant of arrest. Paano sir pag nag-seek siya ng ano sa Senate? I think it was already been settled kasi si Senator De Lima, si Senator Trillanes noon, di ba? At sila na rin yung nagsabi during the conversation namin noong May 11 na hindi daw local court. This time, it's Sandigan Bayan is a local court. So, effectively, they already surrendered na pagka local court, wala silang question, no? Nako. And I'm sure they will not put in protective custody because otherwise they will be the one defying kung ano yung pwede ng position noon. Well, kung andyan yung warrant, ano bang Ayan mga kababayan ha, ay according nga kasi sa Senado, mga kababayan, pag local court, ay iparesto. Nako, Senador Jinggoy. Sinasabi ko sa iyo. Naalala ninyo mga kababayan, naalala niyo yung mga analyze natin. Nangyayari na, no? Press 1. Bigyan niyo ako press 1. Sabi ko sa inyo, huwag niyo pansinin ang bilang eh. Maniwala kayo bago magsimula or maglalabasan ng warrant niyang mga yan. Nagyayabang kayo, majority kami! Marami kami! Senador Jinggoy, sasabihin ako sa iyo ha. Sasabihin ako sa isa. Lumalabas talaga pangalan mo sa flood control anomaly. No doubt. Walang pag-aalinlangan. Talagang hindi ka kukulsin ni Ombudsman Boying Remulla. Pero, kasi nga, di ba, maraming nag-match kay Geraldine Tolentino, salamat po sa palipad. Kasi nga, maraming nagbabas kay Ombudsman Boying Remulla noong Disyembre, nung nangako siya na may lalabas daw ng warrant ng December 15 or 16 or bago mag-Christmas. Di ba? Binanggit niya pangalan nila Joel Villanueva,
si Escudero, Jingo Estrada. Maraming nag-bash kay Ombudsman Boying Rimulya. Kahit ako nag-bash, sabi ko, walang isang salita to, ganyan ganito. Ay kaso nga, nung mga nakaraan, nagkakape ako, doon ko lang na-realize. Hindi ko alam ba't biglang gumanon sa utak ko, parang may bumulong. Kinilabutan ako. May palo, kinilabutan ako, mayroong goosebump talaga eh. Kaya naman pala hindi naglalabas. Si Ombudsman Boying Rimulya, nakatunghay lang pala sa kanila, tinitingnan ko saan grupo sila pupunta. Kasi nga, ito si Joel Villanueva at si Jingo Estrada at si Escudero, kung pupunta sa grupo ni Tito Sen at mag-aantay VP Lustay Duterte sila, mapapakinabangan yung boto nila. Eh, hindi mo na isasamba ni Ombudsman Boying sa Sandigan Bayan kasi pag sinampan niya na automatic lalabas ang warrant. Eh, di mababali ang grupo ni Tito Sen. O konti ang against kay VP Sara. Eh, hindi niya mo na isasampa. Pakikinabangan mo na yung boto ninyo. So, kung doon ka pumunta, Jinggoy, dapat hindi ka muna malalabasan niya malamang ng warrant. Medyo magtatagal-tagal pa yan. Sayang. Sayang! Ay, nakita niyo yung Ombudsman Boying Rimulya, si Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, nagpunta sa grupo ni Alan Peter Cayetano, alias Tengkay Boy. Nagpunta sa grupo ni Alan Peter Cayetano para maging pabor kay VP Inday Sara Duterte. Eh, nagyayabang kayo, laki ng bilang nyo. O, hindi isang pa na ni Ombudsman Boying para lumusta yung warrant sa Sandigan Bayan, o bali ang bilang nyo. Simple, di ba? Kaya kung ikaw nagpunta ka doon sa tama, kala Tito Sen, against VP Sara Lustay Duterte ka, malamang hindi pa isasampayan. Mababali yung bilang ni Tito Sen, mababali yung grupo niya eh. Magtatagal pa sana. Sayang, Senador Jinggoy. Eh, ikaw eh. Eh, Mahina advisor mo, bata. Putik ako kasi kunin yung advisor. Ako kunin yung advisor. Tatagal yung mahanap mo lumabas. Nakatunghay lang pala si Ombudsman Boying. Nakatunghay lang pala sa kayo pupuntang grupo. Sa kayo pupuntang grupo itong mga kumag na to. Pinanonood. Pinanonood lang pala kayo ni Ombudsman Boying. Sa kayo pupunta itong mga gunggong na ito. Pag ito, siguro sabi ng Ombudsman, pag ito nagpunta kay Tito Sen, ay hindi ko muna isasampa yung mga kaso nito sa Sandigan Bayan. Mapapakinabangan yung mga boto nito. Kasi mga kababayan, kahit naman involved sila sa kaso ng Flander, yan tama, kahit naman involved sila sa kasong Flander sa flood control anomaly, o pwede nga mga prinsipyo nito against Sara eh. O pwede yun eh, di ba? Press 2. Pwede yun eh. Kahit may kaso kayo Flander, kahit may kasama kayo sa flood control anomaly, po pwedeng yung prinsipyo nyo against kay Sara. Iba naman yan, magkaiba naman yan eh. Di ba? Parang ganito, galit ka sa kapitbahay mo magnanakaw. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka magnanakaw ka rin. Pwede yun eh. Eh siguro, sinasabi ni Ombudsman, saka ako na nga isasampa yung kaso nito, titignan ko saan grupo sila pupunta. Kasi nga, pag nagpunta kay Tito Sen to, hindi ko muna isasampa yan, mapapakinabangan yung boto nyo eh. Di ba? Mababali yung pwersa ni Tito Sen, yung against kay Sara eh. Eh, nagpunta kayo sa pro Sara. Majority pa kayo. Eh di, sampa ko na kaso nyo. Para mabawasan yung majority. Tanga! Yan ang hindi nga napag-aralan. Yan ang hindi naiisip na kung may mga advisor kay katulad ko. Yeah? Kung may mga advisor kay katulad ko, ay, sigurado. Isipin mo na lang, Jinggoy, kung sumama kay Tito Sen, believe me, hindi pa isasampa ni Ombudsman yan. Sabi ni Ombudsman, taka ako na lang iasampa, mababali yung grupo ni Tito Sen. After na lang ng impeachment trial. Ang impeachment trial, dumatagal daw ng ilang buwan. Isipin mo, ilang buwan ka pong nakalaya. Isipin mo na yun. Habang tinatrial yung impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte, nasa panig ka ng Tito Sen, tumatagal yung
kaso mo, hindi pa rin sinasampa. Kasi kailangan nga yung boto mo, kailangan nga ng presensya mo dyan eh. Kaya hindi mo nasasampa yung ombudsman. Mali mo sa ilang buwan pagtatrial, maganda performance mo. Mali mo, magamot-gamot yan. Mali mo, magamot-gamot yan. Diba? Yung pangalan nga ni Atayde tsaka ni dating Senador Nancy Binay, hindi ko alam ba't biglang nawala. Ay, mahina mga advisor mo, bata! Mahina advisor mo. Ay. Maniwala kayo, may halong game ito, may halong play ito. Nasa politika tayo eh. Diba? Oh, sabi pa ni Waldo, oh, meron pa silang naalala, si Po din, nawala. Para naman kayo. Para kayo bago ng bago. Diba? Oh. Turing natin. Hindi ng NBI, we have no choice but to enforce the warrant of arrest. As long as the warrant is valid and legal, so we will enforce the warrant of arrest. Paano sir pag nag-seek siya ng ano sa Senate? I think it was already been settled kasi si Senator De Lima, si Senator Trillanes noon, di ba? At sila na rin yung nagsabi during the conversation namin noong May 11 na hindi daw local court. This time, it's Sandigan Bayan is a local court. So, effectively, they already surrendered na pagka local court, wala silang question, no? And I'm sure they will not put in protective custody. Ito masakit na katotohanan, Senador Jingo Estrada. Makinig ka ha. Ito masakit na katotohanan. Kung nagpunta ka sa grupo ni Tito Sen, malamang sa alamang, si Ombudsman Boying, hindi pa isasampa yung kaso mo sa Sandigan Bayan kasi malalabasan ka ng warrant eh. Sayang yung presensya mo, boto mo kay Tito Sen against kay BP Sara. So, pwedeng isampa ni Ombudsman Boying Rimulyan after ng impeachment trial. So, ilang buwan pa yan, marami po pwedeng mangyari. Pwedeng magamot yan. Ito mahirap. Ha? Nag-frosara ka. Aminin na natin yung majority, mga Duterte Black na dyan, lahat yung frosara. Gagawa ng mga magic yan para maisalba yung impeachment trial ni BP Inday Sara Duterte. Lalo ka na, di ba? Hibot-bet ka rin naman sa mga Duterte. Jinggoy, dahil noong 2022, di ba? Noong 2022, di ba? Ang nagtaas ng kamay sa'yo sa eleksyon, si Digong at si BP Sara. 2017, panahon ni Duterte. Admin. Di ba, diyan ka nakakuha ng pansamantalang kalayaan, nakapag-bail ka? Di ba, nakulong ka sa panahon ni Pinoy? Pero noong 2017, sa Duterte admin, nakapagpiyansa ka ng pagkakataon. Kaya himod ka, di ba? Isipin mo na lang. Ngayon, pro BP Sara ka dyan sa, dyan sa majority group na yan. Lumabas yung warrant mo ngayon. Tignan mo benefits mo. Pakinggan mo yung magiging benefits mo. Napunta ka kay Alan Peter Cayetano. Pakinggan mo yung benefits mo, ha? Ito benefits mo, ha? Ulitin ko, ha? Kung kay Tito Sen ka napuntang grupo, siyempre, malamang, aminin na natin, ay against Sara ka. Aminin na natin. At ilan buwan tatagal ang trial? Pwedeng may mangyaring himala, di ba, sa kaso mo. Pero pinili mo mag-majority kakampi nila 10K boy. Na automatic na pro Sara yan. O, tignan mo naging benefits mo. Pakinggan mo. SP, paano kung hulihin si Jinggoy? Napanood yung sa ombudsman na baka maulit yung kay Bato? It'll take time pa. Are you willing to protect Jinggoy rin po, sir? Ang layo, local court yung kay Jinggoy international. SP, paano kung hulihin si Jinggoy? Jingo Estrada. Ang layo daw, yung kay Bato International sa local court. Ano ibig sabihin nun? Maluwag na maluwag kang maaaresto ng otoridad sa loob ng Senado. Wala kang benefits na nakuha dyan sa grupo mo. May nakuha ka bang benefits sa pagkampi nila? Wala.
Itong pinapayo ko, Senador Jinggoy, politics ito ha, laro ito. May nakuha ka bang benefit? Kumbaga parang advisor nga, di ba? Advisor nga eh. Ha? Kailangan kasi ang advisor dito, mga kababayan sa politika, hindi pwedeng mabait. Kailangan may evil mind ka para magwagi ka. Hindi pwedeng mabait. Pag mabait ka, masasapawang ka. Kailangan may pagka-evil mind ang utak mo. Oh, kumampi ka doon sa kabila. May nakuha ka bang benefits? Maling tao na nga yung, maling grupo na nga yung pinuntahan mo. Maling tao pa yung pagtatanggol nyo si VP Lustay Duterte. Wala ka pang benefits. Pero kung kumampi ka kay Tito Sen, sa grupo nila, anti-VP Sara, hindi pa isasampan yung Ombudsman Boy Remulian malamang. Bakit? Magkukulang sila ng bilang eh. Sayang yung boto mo eh. Sayang yung presensya mo eh. So, malamang gawin yung Ombudsman, isang pa yung kaso mo na flood control anomaly plunder. Ang tapos na ng impeachment trial ni VP Lustay Duterte. Ilang buwan yun? Tumatagal ng 4 na buwan. Possible kaya na may pwedeng mangyaring himala, makagamot ang kaso mo. May benefits ka. Magtagal na may sasampa yung kaso, matagal pa lalabas yung warrant, at possible na magamot pa ang kaso mo. Ha? Tingnan mo, wala ka benefits sa kinampihan mong grupo. Ano pa sabi ni Alan Peter Cayetano? Iba to, international sa kanya local. O, ano meaning nun? Ano pa? May pagtatalunan pa ba tayo doon? Ano ibig sabihin nun? Maluwag, libre kang maaresto sa loob. Wala kang nakuhang benefits. Nahina ka eh. Wala ba advisor? Wala advisor, no? Ay, pwede ako kaso medyo mahal tayo. Ano nangyari? Ano nangyari? Wala ka naging benefits. Isipin mo, kumampi ka. Di ba ito, press 3, di ba may pinost pa ito sa kanyang FB account na may mga binabasang kakapal ng papel? Pinag-aaralan niya raw ang mga about sa kaso ng impeachment. Yung mga rules. Tingnan mo, nagre-review ka pa eh. Hindi mo naman pala mararanasan na. Hindi mo naman pala mararanasan na may pa-review ka pa. Mindset ba? Mindset. Nahina ka, bata. Ang tagal-tagal mo na sa mundo ng politika, hindi mo pa alam ang laro. Ako, hindi politiko, nagbablog lang ako. Alam ko na laro dyan, no? Joel Villanueva. Ito mahirap. Si Joel Villanueva, pangalawa. Nako, may matututunan nito. Baka biglang gumanito ito, baka biglang mag-privilege speech to ng ganito. Na-realize ko, mali itong grupo ko. Na-realize ko. Tama ang grupo ni Tito Sen, ang minority. Dapat panagutan talaga yung mga nangurakot dyan. Ombudsman Boy Remulian, tama yung ginagawa mo. Eto, malupit. May matututunan na si Joel Villanueva. Lodi ka rito, Jinggoy. Nauna ka eh. Nauna ka eh. Andito si Banat Boy. Utol ni Banat. Gugulan tayo. Andito si Banat Boy. Utol ni Banat Boy. Florence Campbell. Salamat po sa palipad. Yan ang mahirap ka. Yan ang sinasabi ko si Senador Jinggoy. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba nangyari na yung mga analyze natin? Ganyan ang mangyayari. Kailan natin na-realize kaya pala si Ombudsman Boy hindi nalalabas yung warrant, tinitingnan lang pala sila kung saan pupuntang grupo. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebe.